Pero there was a time na ginising ko itong kasama ko, itong asawa ko. Itong asawa ko. Ginising ko yan. Sabi ko, hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Medyo kinabahan na ako kasi yung hawak ko sa una na ganyan talagang namimilipit as in, ubod ng sakit na talaga. Tapos, napanood ko yung sa YouTube na kailangan inhale, exhale daw pag inaatake sa puso. Sinunod ko, hindi makuha. Ginawa ko, inom ako ng tubig na mainit. Medyo nabawas-bawasan ng konti. Yun, hindi ko pinansin yun. Tapos another time, Christmas party ng mga teachers, putukan ng balloon. Sumakit yung dibdib ko. Talagang as in, hindi na ako makahinga. Kinakausap ako ng principal ng mga teachers, hindi ako nasagot. Pumunta lang ako sa Sansulok, hawak-hawak ko yung dibdib kong ganyan. Tagaktak yung pawis ko ng pawis na malamig, masakit ang dibdib ko. Sabi ko, parang kakaiba itong naramdaman ko. Kumbaga, hanggang doon na lang yun. Nag-stay ako doon siguro mga kulang-kulang 40 minutes sa sulok. Tapos sabi ng principal namin, "Sir, ano ba? Okay ka lang ba dyan?" Sabi ko, "Okay lang po." Okay lang po, kumbaga labas sa ilong, pero yung may nararamdaman. iba na pala yung pakiramdam kong na may something na pala. Nung huli na yun na inatake ako na yung December 18 na, ayun na, ito na yung parang pinaka-sumobra na talaga yung sakit. O, kasi nagising siya ng 5 a.m. Yung wala pa naman siya ginagawa. Although nagpuyat naman siya, yung may tinapos siyang paperwork ng gabi na yun. Pero pagising niya, may iba na yung ano niya. Pero almost 2 hours, it takes 2 hours pa bago siya nagpapadala sa hospital. 2 hours muna. Kumbaga akala niya, okay siya, akala niya parang acid reflux na or ano. Kasi pinainom pa siya nung Gaviscon, hindi kung ano, baka okay. Pero hindi Hanggang sa pinagpapawisan siya ng malamig sa kundi, kailangan na natin mula ka na sa ER. Buti na lang itong si Dr. Reyes. Talagang na-insist niya na kailangan magpa-angiogram. Kasi malalaman natin, eksakto naman, doon nga nakita na merong nga pala. Oo, nabarado na pala. Nung nakita na yung result dun sa angiography na sa amin ni Dr. Sandoval, parang nag-iba yung pakiramdam ko. Kasi nga, tatlo yung arteries niya na barado na lahat. Kasi never kong maisip na gano'n na pala kalala. Kasi hindi ko naisip na na may sakit sa puso, ganyan. Kasi one time lang naman siya na may nararamdaman. So one time lang naman. So talagang nag-iba yung pakiramdam ko nung time na yun. Kasi umiiyak na ako. Noong narinig ko yun na kailangan ng operahan, lalo akong na-depress. Kasi hindi ko lubos maisip na ito pala yung pupuntahan ko. Kasi ang pagkakalam ko kasi, active lifestyle, wala akong bisyo, hindi ako tatamaan niyan, hindi ako tatablan niyan. Yun naman pala, ito pala yung biglang sasabihin sa akin na operahan. Lalong nawala nawalan ako ng pag-asa. Kumbaga, isipin ko na ang hirap-hirap na ng buhay, magagastosan pa ako. Kumbaga, hindi ko matanggap na operahan ako, kaya pag merong napunta ron sa ospital, hindi na ako nahiya, napapayak talaga ako. Nakakayak talaga kasi malakas ako Pero talagang pagka gustong pang mabuhay, gagawin talaga lahat Kumbaga, take the risk para. Isusugal mo na. Kumbaga, minsan lang tayo mabubuhay, pero kung tatapon pa natin yan, wala na. Awa naman ito, mga iiwanan ko. Kung hindi natuloy yung angiogram na yun, malamang hanggang ngayon, iiyak-iyak pa rin ako dun sa kwarto. Or maybe na baka atakihin na siya. Kasi kumbaga hindi alam baka akala niya ganun lang, di ba? So buti na lang talaga. So at least nalaman na grabe na pala yung sakit niya. Heart attack, na pala, sakit na pala talaga sa puso. Kung ikukumpara sa ibang lugar katulad ng sa Maynila, medyo mas malaki yung advantage ng pagkakapunta ko rito. Kasi unang-una ang mga pinagbasihan ko, yung convenience, yung layo ng Maynila, bago ka makarating ng Maynila, talaga namang
mahihirapan ka unang-una sa traffic. Perfecto para dito sa mga taong nakatira dito within Cavite. Hindi mo na kailangan pahirapan pa yung sarili mo. One more thing, isa pang naranasan ko rito, yung ang mga tao ay approachable. So first time ko nakakita ng mga employee na talagang sila pa yung nagpapalo up. Dito, from time to time, nakilala ko nga si Sir Bill at saka si Ma'am Hazel. Nakakatuwa lang kasi yung approach nila, down to earth person talaga. Hindi mo makikitaan sila na parang mga suplada. Dito nakita ko lahat yung concern ng mga employee dito sa kanilang pasyente. Ito na yung approachable, yung convenience, tapos yung facilities, napakaganda, no? Bukod doon sa ospital, yung mga doktor, napakabait talagang. Doktora Reyes, no? Napakabait na yung parang, napaka-approachable din. Tapos, si Dr. Harsha, isa rin sa, siguro pinaka-the best. Kasi nang bago ako maoperahan, bago ako makarating dito, ang dami ng takot ko. No, baka hindi na ako magising. Pero ako pinagkatiwala ko na, sabi ko, mga professional tong mga kaharap ko dito, siguro naman, hindi ako mapapasama. At isa pa sa nakakatuwa nga rito, yung nakilala ko tong si Nurse Joy. Hindi ako makapaniwala na para siyang kapamilya. Para siyang kamag-anak mo na all the time, makikita mo na tanong siya, kamusta po, ano pong naramdaman nyo? From time to time, lilinisan niya ako. Parang hindi ko yan naranasan sa iba. Talagang ang mga employee dito, lalo na yung mga nurses, nakita ko yung dedication sa trabaho. Parang ayun nga, kung di lang kapuso, kapamilya pa. Napakabait ng mga tao. Tapos ayun nga, yung dito sa Ziben, nang nakilala ko sina Sir Bill at saka sina Ma'am Hazel, na para ka lang kapatid. Hindi ka mahiya na mag-approach. So, ano ba yung dapat na gawin? Ano yung kailangan? Hindi ka tulad ng iba na medyo mangangapa ka pa. Napakabait para silang mga... Matagal mo nang kakilala. Parang matagal mo nang kakilala. Nakakatawa talaga, nakakataba ng puso na makilala sila. So, siguro hindi na ako malulugi. O hindi na ako nalugi. Para ka lang nagbakasyon sa Airbnb. Ang ganda lalo na ng kwarto. Convenience, yung talagang open mo yung TV, maayos yung higaan, yung aircon. At saka yung kasi ng Ziben, meron silang step by step na procedure. Systematic talaga sila. Hindi ito yung tipo ng iba na kapag ka ikaw ay naoperahan, tapos ka na, bahala ka na sa buhay mo. Ang dami kong pinagdaanan na siguro dito ko masasabi yung perfect na lugar para puntahan. Na lang ako nang nakita ko na meron ng hiwa dito sa ko, sa dibdib ko, tapos meron ng nakaano dito na dextrose. Tapos na pala, ganun pala kabilis. Hindi pala ganun nakakatakot na experience na katulad ng paliwanag ng iba. Tapos, yung pang paliwanag dati ng ibang nakausap ko na pag nawala na raw yung epekto ng anesthesia, masakit daw sa katawan, wala naman akong naramdaman. Parang natulog lang ako ng ilang oras. Relax na relax ako eh. Hindi ko naisip na ganong kabilis. Sa pang naging ko dito, yung takot ko bago ako ma-opera kasi yung paliwanag kasi doon sa baba na bawal umubo. So, posible raw na ma-open yung takot ako nung oras na yun kasi baka nga ako talaga umubo. Hindi naman. Wala naman ako naramdaman. Hindi nga ako inubo. Hindi nga kinatay yung lalamunan ko. During the recovery, nandun yung struggle namin. Yung everyday na papalitan mo yung bandage niya, tapos kailangan i-prepare mo yung pagkain niya. Just thankful sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng sapat na strength to handle the situation. Basically, mahirap.
Pero dahil nandun yung love ko, na-overcome ko yun. Pagdating naman sa struggle, Mm-mm. wala namang masyado kasi Sa nung ospital. nandito ako sa ospital, sabi ko nga, hindi ko naman naramdaman yung after effect ng Oo, yung operation. yung operation. Wala naman eh. Yung sakit, yung hirap, wala naman. Oo, yes. Parang sabi ko nga, nagbakasyon ka lang sa Tagaytay. Hindi sa pag-ano. Baga nakahiga lang ako, kakain lang ako, manonood ng TV, relax ka lang. After 1 week nung nandoon ako sa bahay, medyo naglalakad-lakad na ako eh. Oh. So doon pa lang nakita ko na okay na ako. Hindi na yung katulad dati na konting galaw eh, tsak na mapampangiwi ka sa sakit ng dibdib. Wala. Medyo nakakatakbo na rin ako kahit papano. Hindi takbo. Hindi, paunti-unti. Hindi naman sinabing takbo na takbo, ano talaga na ano. Kasi dati ginagawa ko nga, ang routine ko dati, walking, tapos takbo ng konti, takbo. Yung paunti-unti lang na ano, Nakakaano na siya. ng motor. nakakapagmotor na ako ngayon. Oo, yun. Baga, balik na yung normal. Pinayagan siya ni doktoran. Okay ka na, pwede ka na. Balik na yung normal na buhay. Ngayon, eto na tayo. Balik na agad ako sa normal. Looking forward na nga, sabi ko sa principal, babalik na ako nitong first week ng June sa Friday. Ang ganda ng ano kumbaga, ang ganda ng yung pagkaka-opera. Tsaka yung tamang mga doktor, yung tamang mga, kumbaga, institution na pinuntahan, yun. Oo, yun. Na hindi worth it pala. Hindi kami nagkamali. Laki ng tuwa ko nung pagkatapos mga operahan, parang nagdahilan lang ako eh. Second life. Kaya sabi ko sa Diyos ko, magpapakabait na po ako. Hindi na ako kakain ng ganito. Hindi na ako magpupuyat. Tapos yung pagkain, wala na. Pagkain. Pag nakakita ka ng mga pork beef, hanggang tingin ka na lang. Pasasalamat ko sa UMC at meron silang programa ng CBEN. Hindi naman namin inaakala na meron palang CBEN dito sa Oo, dito sa UMC. Oo. Naisip ko lang, 550,000, kayamanan na yun ng may hirap eh. Na isang ordinaryong tao eh. Ang laki ng matitipid natin. Dito, 400,000 lang ang dinagdag namin. Tapos ang problema, kung wala ito, medyo mamumulubi ako sa babayarang bill. Laki ng pasasalamat ko sa mga tao, kay Sir Bill, kay Ma'am Hazel, kay Nurse Joy, Lahat din ng mga nurses, lahat ng nurse. All out yung support nila sa akin. Makikita mo yung concern. Yung concern. Yan, basta mula nung simula hanggang sa natapos kami dito sa si Sir Bill, follow up pa rin. Ito po yung ganito. O pupunta pa rin siya sa akin. Sir, kumusta na sir? Bihira kasi makakita ng ganyang tao na Hindi dahil responsibility kami. Thankful kami kay Dr. Harsha at buong team. Kasi hindi lang yung ibig sabihin, dahil tatlong arteries lang yung ginawa niya ng apat. Yung nilagay niya doon sa, kasi nga daw bata pa, si husband. thankful ako sa mga kapatid dito na pumupunta rin sa ospital para ipag-pray. Itong mga taon to, napakalaking tulong, lalo na yung isang anak ko na talagang all-out support ng lahat ng expenses. Halos na-shoulder niya ng lahat. Ang swerte ko talaga na ito, hindi lang asawa, caregiver pa. Kumbaga yung hirap niya ginawa niya sa akin na pag-aalaga, siguro walang katumbas. Talagang nasa tabi ko na hindi ako iniwanan mula sa katapusan hanggang ngayon. Sana habang buhay. Habang buhay. So, binabalik ko lang din sa kanya yung pagmamahal na binigay niya sa amin. So, ngayon na nangangailangan siya na namin ng atensyon. So, yung binigay namin lahat sa kanya, pati ng mga anak ko. Ngayon ko na-realize na mas napalapit ako sa Diyos. Hindi ko ugaling magdasal. Mula nung inataka ko sa puso, from time to time, lahat ng gagawin mo kailangan sa Kanya. Kaya sabi ko, salamat po Panginoon. Thank you, Lord. Thank you Lord. Parang second life ko na to. Magpapakabait na talaga ako.